Sumagot si Luan. Tay, 2 araw pa lang mula nang huli tayong magkausap. Sabihin mo, ano ang problema? Tumugon si Ginoong Lu, may kutob ako na may masamang mangyayari, kaya kita tinawagan. Pagkatapos ay sinabi ni Lu Qin, Tay, may gusto akong itanong sa inyo. Ang pangalang Lu Yanjo, ginamit ninyo ba ito mula pagkabata? Sumagot si Tito Lu, hindi talaga. Nang umalis ako sa kapital, pinalitan ko ang pangalan ko para sa kaligtasan mo. Siguro iyon ang dahilan kung bakit hindi kami natunton ng pamilya Sean. Gayunpaman, ang una kong pangalan lang ang pinalitan ko, hindi ang apelyido ko. Nag-alinlangan si Luan sandali bago nagtanong, Tay, si Shayulan ba ang aking ina? Nakita ang labis na pagkabigla ni Ginoong Luan nang marinig ito. Agad siyang nagtanong, nakilala mo na ba siya? Tumanggo si Luan at sinabi, nakilala ko siya kahapon lang. Nag-aalalang tanong ni Ginoong Luo, ayos lang ba siya? Bakit hindi ka sumasagot sa akin, Lu Qin? Palagi kang sumasagot sa mga tanong ko. Sabihin mo sa akin, ligtas ba si Yulan o hindi? Panyanatag ni Lu Qin ang kanyang ama, oo, ayos lang siya, ngunit hindi pa niya alam kung sino ako. Gayunpaman, huwag kang mag-alala, makikita ko siyang muli sa lalong madaling panahon at lilinawin ko ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Pagbubukloran ko ang ating pamilya. Sa sandaling iyon, naalala ni Luan kung paano niya nakilala ang kanyang ina at ang lahat ng nangyari sa pagitan nila. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at buong determinasyong sinabi, hindi ako lalayo sa aking pamilya dahil lamang sa isang pangalan sa aking nakaraang buhay. Hindi ko nakilala ang aking ina noon. Pagkatapos, nawala ang aking ama. Pagkatapos noon, gumugol ako ng 10,000 taon sa pagtatangkang buhayin siyang muli, at nang nasa dulo na ako ng aking buhay, ganap na nag-iisa, sa wakas ay nakahanap ako ng isang disipulo, ngunit pinagtaksilan pa rin niya ako. Siguro nalinlang ako dahil wala akong pamilya noon, ngunit hindi sa pagkakataong ito. Ngayon, gagawin ko ang lahat para protektahan ang aking pamilya. Sino mang magbabante sa kanila, tulad ni Jiangyi, papatayin ko sila. Habang tumitindi ang galit ni Lu Chen, biglang nagbago ang buong panahon. Nagtinginan sa paligid ang mga miyembro ng Bloodfield team na gulat at nagtanong, anong nangyayari? Ang eksena ay lumipat sa pamilya Sher. Humarap si Grandmaster Fong sa kanyang pamangkin na si Lu at nagtanong, anong problema mo? Bakit mukha kang labis na balisa? Huwag kang mag-alala. Ano naman kung nawala mo ang iyong titulo? Isa ka pa ring napakalakas na master. Malamig na sumagot si Grandmaster Lu, alam mo ba kung ano ang sinabi ng aking ama nang malaman niyang nakipaglaban ako sa isang napakalakas na Grandmaster? Muntik na niya akong palayasin sa bahay. Binalaan din niya ako na humaharap na ako ngayon sa isang napakalaking panganib. Kung magalit ang lalaking iyon, kaya niyang patayin ang sino man sa atin. Ngumisi si Grandmaster Fong at sinabi, bakit ka nagpapanik? Marami sa aking mga tauhan at ang iyong ama, na pawang mga Grandmaster, ay narito. Ano ang kinatatakutan mo? Kung susubukan ni Luan ang anumang bagay, hindi siya makakalaban sa kanila. Total, ang tanging nakalaban niya pa lang ay ang mga Corpse King. Sa sandaling iyon, dumating si Lu Qin sa lugar. Ang presensya ng kanyang enerhiya ay labis na nakapangangilabot kaya nagsimulang manginig sa takot ang lahat ng naruroon na mga master. Malamig niyang tanong, nasaan si Jiangyi? Maingat na sumagot si Grandmaster Fong, hindi namin alam. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Lu Qin ang kanyang kapangyarihan upang burahin ang mga bakas ni Fong. Si Grandmaster Lu, na ngayon ay nakaluhod, ay napasinghap at sinabi, narinig kong may nagsabing patungo siya sa Golden Steel Gate. Si Master Luo, na ang boses ay puno ng desperasyon, ay nagdagdag, nasabi ko na ang lahat ng alam ko. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Habang nagbabago ang eksena, ang tagpuan ay lumipat sa Nine Arc Mountain kung saan ipinakita ang Grand Golden Steel Gate. Isang matandang lalaki ang same time na nagsalita, kami, ang Golden Steel Gate, ay palaging nanatiling mababa ang profile. Ang labas ng mundo ay hindi kailanman naging alalahanin namin. Hindi namin maaaring labagin ang mga patakarang itinatag ng aming mga ninuno para sa pansariling pakinabang. Sumingit ang isa pang matanda, matagal na tayong umiiwas sa mundo. Marahil iyon ang dahilan kung bakit itinuturing tayong mahina ng mga tao. Ang ating mga tao ay inaatake at pinapatay. Kung tayo
ang Golden Steel Gate, ay hindi man lang makapaghihiganti sa kanila, paano pa natin ihaharap ang ating mga mukha sa mundo? Gayunpaman, nanatiling maingat ang unang nakatatanda, ngunit pakinggan ninyo ako. Ang ating kalaban ay labis na makapangyarihan. Kung makikipaglaban tayo para sa isang tao lamang, kakatawanin natin ang buong angkan natin. Ang isang padalos-dalos na pagkilos ay maaaring magpasiklab ng digmaan sa pagitan ng magkabilang panig. Pagkatapos ay nagsalita ang pinuno ng angkan, na tinatangkang pagaanan ang tensyon. Numero 5, labis kang nag-iisip. Mangyayari ang digmaang ito kung may makatuklas sa ating lokasyon. Halos imposible tayong marating. Kahit na may makarating sa Nine Arc Mountain, ang paghahanap sa ating nakatagong Golden Steel Gate ng walang gabay ay talagang imposible. Sa sandaling iyon, nagsimulang yumanig ang buong istruktura. Sa labas, buong tapang na nakatayo si Luan at nagpahayag, "Ako si Luji ng Haidong. May pakay ako rito. Ibigay ninyo sa akin si Johnny, o papatayin ko kayong lahat hanggang sa huli." Dali-daling tinawag ng mga disipulo ang kanilang master dahil sa pagkabahala. Samantala, dumating ang pinuno ng angkan at, matapos marinig ang lahat, ay nagsalita ng may paghamak, "Narinig ko ang lahat. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa." Tinitigan niya si Luchin, "Paano ka naglakas loob na pumunta sa aming mga pintuan at pagbantaan kami? Inaamin kong isa kang makapangyarihang master na mag-isang nakarating sa lugar na ito, ngunit sabihin mo sa akin, paano mo planong makaligtas sa aming porma sayon?" Hindi natin nagsiluchin at sumagot, "Hindi ako pumunta rito para magdulot ng gulo sa inyong mga tao. Gusto ko lang si Johnny. Kung ibibigay ninyo siya sa akin, aalis ako ng mapayapa." Tumigas ang ekspresyon ng pinuno ng angkan. "Una, sino ka sa tingin mo para mag-utos sa akin? At pangalawa, ano ang gagawin mo kung tumanggi ako? Hindi mo ba napagtatanto na malaking pagkakamali ang ginawa mo sa pagpunta rito? Gustuhin mo man o hindi, hindi ka makakaalis ng buhay sa lugar na ito." Ngumisi si Luan, "At sa tingin mo ba mapipigilan ako ng isang hamak na aso ng Golden Steel Gate?" Biglang nawala ang pinuno ng angkan habang patuloy si Luan, "Kaya ito pala ang bitag, ha? Akala mo ba hindi ko ito mapapansin? Inaamin kong kahanga-hanga ang inyong porma sayon. Alam ko rin na nagtatago ka malapit, nasiyahan sa iyong sarili sa paglalagay ng bitag na ito." Mula sa labas, bamulong sa sarili ang pinuno ng angkan, mapanganib ang batang ito. Agad niyang nahulaan ang aming plano. Atakehin ninyo siya agad bago pa siya tuluyang makontrol. Habang sumusugod ang mga disipulo, mabilis silang pinuksan ng kasama ni Luchen, ang Corpse King. Napasinghap ang isang balbas na master, pinatay ba niya si Old 3? Paano ito nangyayari? Isang 20 taong gulang na bata lamang ang mayroong ganoon kalakas na katulong. Siya ba ang Corpse King? Bago pa siya makapag-react, pinatay na siya ng Corpse King. Napanood ng pinuno ng angkan ang nangyari na gulat na gulat. Pangalawang kapatid, pangatlong kapatid, patay na sila. Si Luchin, na ang boses ay kalmado ngunit nagbabanta, ay nagbabala, "Binigyan ko na kayo ng bawat pagkakataon para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Huwag ninyo akong pilitin na kumilos. Kung gagawin ko iyon, hindi lamang ang buhay ninyo ang malalagay sa panganib, mangangahulugan ito ng pagbagsak ng buong angkan ninyo." Kinuyam ng pinuno ng angkan ang kanyang mga kamao. "Minamaliit kita, at dahil doon, patay na ang aking mga kapatid. Ngunit huwag mong isiping tapos na ito. Ipaghihiganti ko sila." Pagkatapos ay iniutos niya, lahat, maghanda sa pag-activate ng Majestic Sky Formation. Muling ngumisi si Luan, "Oh, kaya ito pala ang inyong tinatawag na protection na porma sayon." Walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng isang bowl ang apoy dito, ngunit walang nangyari, nanatiling buo ang harang. Tumawa ang pinuno ng angkan, "Ang pormasyong ito ay umiiral na bago pa man naitatag ang sektang ito. Sinasabi nilang hindi ito nilikha ng mga hamak na mortal, kundi ng mismong mga Diyos. Ito ang unang pormasyong ginawa ng mga Diyos. Walang ordinaryong mortal ang nakapagbasag nito sa kasaysayan ng mundong ito. Walang sino man ang nagtagumpay sa pagsira sa pormasyong ito." Malalim na nag-isip si Luan, napagtantong mayroon ngang nakatagong porma sayon. Hindi niya inaasahan na ang gayong sinaunang kaalaman ay umiiral pa rin sa kasalukuyang panahon. Sa simula, balak lamang niyang babalaan ang mga taong ito,
ngunit ang kanilang katigasan ng ulo ay wala ng ibang pagpipilian kundi ang umatake. Ngumisi ang pinuno ng angkan at nang uyam sa kanya, "Anong nangyari, binata? Hindi ka ba nagpapakita ng kay-abangan kanina? Hindi mo ba sinasabing wawasakin mo ang sino mang humadlang sa iyo? Well, narito ako ngayon, pinipigilan ka. Gawin mo ang dapat mong gawin. Kung talagang mayroon kang lakas, basagin mo ang pormasyong ito at talunin mo ako." Hindi natin nagsiluchin at kalmadong sumagot, "Ako ay isang mapagpalang Diyos. Kung may humihingi sa akin ng isang bagay, sinisigurado kong tutuparin ko ang kanilang kahilingan." Habang siya'y nagsasalita, nagsimula siyang maghanda ng isang mapaminsalang atake. Samantala, sa isang malayong lungsod, pinagmasdan ng mga tao ang pangyayari ng may pagkamangha. Tingnan ninyo, mukhang may papalapit na UFO. Isang alien ang malapit ng bumaba. Bulalas nila sa pananabik. Pagkatapos ay ipinahayag ni Luan, "Sa loob ng maraming taon, ikaw ay aking kasama. Ngayon, bilang ang hindi magagaypang emperador, tinatawag ko ang aking hindi magagaypang espada." Habang tinatawag niya ang kanyang espada, pinag-isipan niya ang mga limitasyon ng daigdig. Kinikilala na ang kahinaan nito ang pumipigil sa tunay na kapangyarihan ng kanyang espada na mahayag. Ang kanyang tinawag ay isa lamang proyekawan ng espada, hindi ang buo nitong anyo. Dahil nasa ikatlo pa lamang siyang paggising, alam niyang kailangan niyang kontrolin ng maingat ang enerhiya nito, kung hindi, ang kanyang atake na nilalayong basagin ang pormasayon ay maaaring magresulta sa paghahati ng mismong daigdig. Mahina niyang ibinulong sa kanyang espada, "Aking mahal na talam, patawarin mo ako sa pagtawag sa iyo sa gayong pinahina na anyo. Ang lugar na ito, pagkatapos ng lahat, ay kung saan ako ipinanganak. Hinihiling ko na gumamit ka lamang ng isang bahagi ng iyong kapangyarihan, kung hindi, maaaring wala nang matira sa aking pinagmulan." Sa isang simpleng paggalaw ng kanyang espada, isang malakas na enerhiya ang bumalot at winasak ang pormasayon. Ang mga tao sa lungsod ay labis na nagtataka. Anong nangyari? Akala namin katapusan na ng mundo. Dapat ay nakakapanabak ito, at bakit nawala ang signal ng lahat ng aming telepono? Bulungan nila sa pagkalito. Isa sa kanila ang yumukod ng may paggalang at ipinahayag, "Nasaksihan natin ang presensya ng isang Diyos. Dapat tayong magtayo ng isang estatwa niya sa tuktok ng bundok na ito." Samantala, ang pinuno ng angkan, na ngayon ay nanginginig sa takot, ay nagmakaawa, "Sino ka? Nakikiusap ako, patawarin mo ako." Pinaalalahanan siya ni Luchin, "Hindi ba't hinamon mo ako kanina lang? Naglakas loob kang hamanin akong patayin ka kung mayroon akong lakas. Ngayon, itatatwa mo ba ang sarili mong mga salita?" Sa sandaling iyon, dumating ang master ng pinuno ng angkan. Ang pinuno ng angkan, na puno ng pag-asa, ay bumulalas, "Narito na ang master. Sigurado akong maliligtas na ako ngayon." Ngunit bago pa may magawa, kinuyam ni Luan ang kanyang kamao, na agad na pumatay sa pinuno ng angkan. Ang master, na natigilan, ay napasinghap, "Pinatay mo lang ang aking disipulo sa harap mismo ng aking mga mata. Paano ka naglakas loob?" Bilang tugon, hinamon siya ni Luan, tinatanong kung bakit niya dapat sundin ang kanyang mga salita ngayon gayong nanahimik sila kanina. Ipinahayag niya na hindi siya sunod sa urin ni Newman at hindi susunod sa utos ng kahit sino. Ipinagpalagay ng sectmaster na si Luan ay dumating para sa binatang mula sa pamilya Jeang. Kinumpirma ito ni Luochin, ngunit idinagdag na nagbago na ang kanyang mga intensyon. Ipinahayag niya na lilipulin niya ang lahat bago siya umalis. Kinilala ng master ang lakas ni Luochin ngunit iginiit na hindi pa ito sapat para wasakin ang sekta na itinayo ng may labis na pagsisikap. Binalaan niya si Luochin na malapit na niyang masaksihan ang pinakamakapangyarihang kapangyarihan ng sekta, at sa galit ay ipinangako niyang magbabayad ng dugo para sa dugo. Habang inilulunsad ng master ang kanyang atake, napansin ni Luan ang dalawang espiritual na dragon na lumilitaw. Bagamat tiwala siya sa kanyang kakayahang labanan ang mga ito, napagtanto niyang ang pagtawag sa kanyang espada ay nakaubos na ng malaking bahagi ng kanyang enerhiya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, magiging hamon ang talunin sila. Naalala niya kung paano niya sana sila winakasan sa isang suntok lamang sa kanyang dating kalagayan. Gayunpaman, sa ngayon, kailangan niyang humanap ng paraan upang manalo sa kanyang limitadong kapangyarihan. Nang uyam ang master sa kanya, tinatanong kung nagsisimula na ba siyang manghina.
Sinabi niyang hindi pa niya inilalabas ang buo niyang kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na kapag ang kanilang porma sayon at ang siyam na Dragon Arrow ay pinagsama, lumilikha sila ng pinakamakapangyarihang espiritual na dragon, isang hindi mapipigilang puwersa na walang sinumang kaaway ang nakaligtas sa kanilang pag-atake. Napagtantong hindi opsyon ang pag-iwas, pinagsisihan ni Luan na kinailangan niyang gamitin ang kanyang Emperor Scripture laban sa gayong hindi gaanong mahalagang kalaban. Ipinangako niyang aalalahanan na napilitan siyang gamitin ang gayong Emperor Scripture laban sa itinuturing niyang hamak na insekto. Habang binubuhay niya ang kanyang Emperor Scripture, biglang huminto ang dragon. Gulat na tanong ng Master kung paano iyon nangyari, sinasabing walang sino man sa kasaysayan ang nakapagpatigil sa siyam na dragon. Inakusahan ni Luan ang Master sa pagpilit sa kanya na ihayag ang kanyang Emperor Scripture. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kapangyarihan ng isang Emperor's Fist habang sinusuntok niya ang hangin. Dalawang dragon ang nagkatawang tao, na nagpahayag na tinawag sila upang puksain ang insekto sa kanilang harapan. Sa isang paglaslas lamang, winasak nila ang siyam na dragon. Ang Master, na labis na nagulat, ay nahirapang maunawaan ang nangyari. Samantala, tinanong ng isa sa mga dragon si Luochen kung dapat din nilang puksain ang matandang lalaking nakatayo sa kanilang harapan. Hindi pinansin ang tanong, sa halip ay mahigpit na itinanong ni Luan kung nasaan si Johnny. Iniutos niya sa kanila na ibigay ito, nagbabala na iyon lamang ang paraan para maiwasan ang kanilang pagkawasak. Dahil sa takot, inamin ng Master na nasa loob ito, ngunit iginiit na hindi ito maaaring kunin ni Luan. Ngumisi si Luan at nagtanong kung sino ang pipigil sa kanya. Sa sandaling iyon, tumawag ang Master ng reinforcements. Biglang lumitaw ang maraming bilang ng mga multo. Napansin ni Luan na ang sekta ay may mga necroantic forces ngunit nagduda sa kanilang kakayahang saktan siya. Ibinunyag ng Master na ang mga tinawag na nilalang ay hindi lamang mga multo kundi pati na rin ang kanilang mga disipulo na kanyang kinontrol gamit ang mga array formation. Binalaan niya na kung kahit isang hakbang lang ang gawin ni Luan, wawasakin nila siya. Bukod dito, kung saktan niya kahit isa sa kanila, ang buong sekta ay maaalertuhan sa kanyang pag-atake at hahabulin siya hanggang sa kanyang huling hininga. Ngumisi si Luan, na binabaliwala ang mga banta ng Master bilang walang kabuluhan. Ipinahayag niya na hindi niya kailangang personal na makipaglaban sa gayong mahihinang nilalang, ang kanyang alagad ay sapat na para harapin sila. Sa sandaling iyon, sumulong ang Corpse King at nagsimulang pumatay ng mga espiritu. Dahil sa takot, tinanong ng Master kung anong uri ng nilalang iyon. Walang pakialam na sumagot si Luan, na inuutusan ang Corpse King na huwag magtira ng sinuman, buhay man o patay. Nang may masamang ngiti, sinabi niya sa Corpse King na nagsimula na ang piging. Dahil sa pagkabigla, inakusahan ng Master si Luan na isang demonyo. Napagtanto niyang ginawa niyang alagad ang Corpse King, pagkatapos ay natarante siya, nauunawaan na habang mas maraming masasamang kaluluwa ang kinakain ng Corpse King, mas lumalakas ito. Pinagsisihan ang kanyang pagkakamali, nagdalamhati siya na hanggang niyang inilagay ang napakaraming kaluluwa sa harap ng demonyo. Natakot siyang sipsipin silang lahat ng Corpse King sa isang iglap. Habang sumusulong si Luan, sinabi niya na kung minsan ay hindi na kailangang gamitin ng isang tao ang kanyang sariling mga kamay para pumatay, ang ilang tao ay sapat na hanggal upang anyayahan ang kanilang sariling pagkawasak. Tinuya niya ang Grand Elder, tinatanong kung paano niya nagawa ang gayong malaking pagkakamali. Itinuro niya na ang bawat isang disipulo ay pinabayaang mamatay at na pinalampas ng Grand Elder ang isang malaking pagkakataon. Hindi tulad ng maraming multo na kanyang nakaharap na hindi niya pinatawad, ang sektang ito ay binigyan niya ng hindi isa kundi dalawang pagkakataon upang mabuhay, ngunit sinayang nila ang mga ito. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang mga tanikala sa paligid ni Luochen. Malalim ang iniisip ni Luchin nang mapansin niyang may isa pang bitag na inilagay. Tumatawang hinarap siya ng Master at sinabi, "Binata, alam kong mayroon kang ilang hindi kapani-paniwalang mga teknik, ngunit sa isang laban, mas marami akong karanasan kaysa sa iyo. Bawat taong ipinadala ko rito ay nakatakdang mamatay para lamang may handa ko ang aking huling teknik upang tapusin ka. Ngayon, harapin mo ang aming teknik, God Control ang Lightning." Nang ilabas ang atake, nagsimulang lumala ng husto ang panahon. Nagkomento ang mga reporter sa lugar, "Kasalukuyan kaming nasa Lichuan Road, at tulad ng inyong nakikita sa aming likuran,
kakaibang mga pangyayari ang paulit-ulit na nangyayari. Kung minsan, matinding liwanag ang lumilitaw, at sa iba naman, nagiging sakuna ang panahon. Kanina lamang ay maaliwalas ang kalangitan, ngunit ngayon ay lumala ang bagyo. Kahit ang mga eksperto ay nahihirapang maunawaan kung ano ang nangyayari. Ngumisi si Luan at sinabi, hindi ka kasing lakas ng iyong pinapakita, ngunit tiyak na marami kang alam na mga trick. Sa tingin mo ba talaga makakasama sa akin ang gayong mahinang kidlat? Hindi pa nga ito sapat para sindihan ang isang bomb-ilya sa aking bahay, ngunit naniniwala kang papatayin ka nito. Wala kayong ideya, kayong mga insekto, kung ano talaga ang kapangyarihan ng isang Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit ninyo ikinakabit ang Diyos sa bawat atake na ginagamit ninyo. Malaki ang naging epekto ng atake sa Master, na halatang pagod at hinihingal. Sinabi niya, hindi pa ako nakakaharap ng isang taong kasing tigas ng ulo mo. Nakatayo na ang kamatayan sa harap mo, ngunit nananatili kang hindi natitinag. Sinabi mong hindi man lang kayang sindihan ng aking kidlat ang iyong bahay, ngunit ginagarantiyahan kong magiging abo ang iyong katawan. Subukan mong tumakas, gusto kitang makitang nahihirapan. Ngumisi si Luan, tingnan natin kung talagang matapang ang mga ulap na ito na hampasin ako ng kidlat. Diyos ng kalangitan, binabalaan kita, kung isang kidlat lang ang bumagsak mula sa iyong mga ulap, ikaw ang susunod kong target. Sa sandaling iyon, ganap na nawala ang mga ulap. Dahil sa takot, bumulalas ang Master, tinakat mo ba pati ang mga Diyos sa iyong boses lamang? Anong nangyayari dito? Paano nawala ang mga ulap sa isang iglap lang? Gulat na tanong ng mga reporter. Hindi makapaniwala ang Master at Mamulong, para tumawag ng kidlat mula sa langit. Isinakripisyo ko ang aking kaluluwa at dugo, ngunit basta na lamang itong naglaho. Paano ito nangyayari? Ngumisi si Luan at ipinahayag, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kidlat. Ituring mong maswerte ka, mamamatay ka sa kamay ng kidlat mula sa langit sa isang atake lang. Winasak ni Luan ang Master. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at sinabi, maraming tao sa lungsod ang nanonood sa atin. Ang pagpapahaba nito sa pamamagitan ng mabagal na pag-atake ay walang saysay, kaya tinapos ko ito sa isang suntok lang. Corpse King, ibaon mo ang lahat ng nasirang katawan sa ilalim ng lupa at kunin mo ang isang buo bilang iyong bagong katawan. Sa loob ng templo, nanginginig sa takot si Johnny habang papalapit si Luan. Nang uuyam niyang tanong, sino ang hinihintay mo? Sa labas, nakakuha na ng bagong katawan ang Corpse King. Nang makita ito ni Johnny, desperado siyang nagmakaawa, tulungan mo ako. Ang aking mga ninuno at ang aking pamilya ay labis na nag-abuloy sa inyo. Kailangan mo akong iligtas. Gayunpaman, tumugon ang Corpse King ng isang mabilis na sipa na nagpatambal kay Johnny sa lupa. Pagkatapos ay nagutos si Luan, huwag mong sirain ang kanyang katawan. Maghintay ka rito hanggang sa may ipadala akong susando sa inyong dalawa. Dumudugo ang bibig, ngumisi si Johnny at sinabi, hayaan mong linawin ko ang isang bagay, si Shayulan ay tiyak na mamamatay. Ang sinumpang mga butil na ibinigay ko sa kanya ay kinuha mula sa huling disipulo ni Guru Vajra. Hanggat nananatili ang Master sa Western Mountain, walang sino man ang makakahawak sa kanya nang hindi siya nararating. Hindi mo may iligtas si Shayulan. Ang eksena ay lumipat sa Western Mountain kung saan nagaganap ang isang matinding labanan. May ilang lalaking umaatake sa isang lalaki na sumisigaw, General, tapos na ang iyong oras. Samantala, si Luchin ay naglalakbay patungo sa Western Mountain sa isang kotse. Ang driver, na sumulyap sa kanya, ay nagtanong, nakababatang kapatid, patungo ka ba sa banal na pintuan? Alam mo bang magkakaroon ng isang malaking pagtitipon doon sa lalong madaling panahon, hindi ba? Si Grandmaster Labo Yangdong mismo ang naruroon para mag-alay ng mga panalangin para sa lahat. Bihira siyang bumaba mula sa bundok, kaya malaking bagay ang kanyang presensya. Sigurado akong dadalo ang mga tao mula sa iba't ibang lugar. Naisip ni Luochin sa sarili, Lobo Yandong. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako papunta roon. Lumitaw ang isang flashback mula sa nakaraang araw. Nagulat si Suling Chawa, Ginoong Luochin, ayon sa inyong kahilingan, nagsagawa ako ng investigasyon. Ang huling disipulo ni Master Vidra ay pinangalan ng Labo Yandong. Ayon sa mga ulat,
Ang kanyang reputasyon sa West Mountain ay walang kapantay. Maaari mong sabihin na itinuturing siya ng lahat doon bilang kanilang Diyos. Ang paggawa ng aksyon laban kay Lu Yandong sa kanyang sariling teritoryo ay lubhang mapanganib, kaya mangyaring mag-ingat. Sa sandaling iyon, pumasok si Tongran at nagtanong, Luo Qin, ikaw ba talaga ang anak ni Tia Xuan? Palagi niyang ikinukwento ang kanyang anak, ngunit hindi ko talaga siya nakita hanggang ngayon. Sinabi ni Luan, ate, kailangan ko ng isang maliit na pabor mula sa iyo. Pakiusap, pakainin mo ito sa aking ina. Makakatulong ito ng malaki sa kanyang kalusugan. Samantala, malalim ang iniisip ni Luan, na pagtantong labis na mapanganib ang sumpa sa katawan ng kanyang ina. Upang pansamantalang pigilan ito, kakailanganin niya ang kanyang enerhiya. Naisip niya na bibigyan siya nito ng sapat na oras para kunin ang kinakailangang potion para sa kanya. Tinanong siya ni Tongran, ngunit sabihin mo sa akin, saan ka ba talaga pupunta? Sumagot si Luan, papunta ako sa West Mountain. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan habang naglalakbay si Lu Qin. Biglang may lumitaw sa harap ng kanyang kotse. Gulat na sumigaw ang driver, baliw ka ba? Nagmamaneho ako ng 100 kilometers per hour. Kung hindi lang kahapon ko pa pinapaayos ang preno ko, tapos ka na ngayon. Pagkatapos ay nagsalita ng may pagmamadali si General Lin, pakiusap, pumunta kayo at ipaalam sa mga puwersa sa bundok. Sabihin ninyo sa kanila na may ilang taong tumawid sa hangganan at pumasok sa ating bansa. Mag-isang lumalaban si General Lin sa kanila. Kung may hahatid ninyo ang mensaheng ito, tiyak na tutulong sila. Pagkasabi niya nito, dumating ang mga sundalo ng kaaway at ng uyam, kaya nahuli ka palang nagtatangkang tumakas. Humarap ang driver kay Lu Qin at sinabi, binata, magsuot ka ng seatbelt. Kailangan nating umalis dito agad. Hinimok ni General Lin, magmadali kayo at ipaalam sa mga puwersa. Maya-maya, nang marating ng mga sundalo si General Lin, tumingin siya kay Lu Qin at nagtanong. Binata, bakit ka lumabas ng kotse? Sinabi ko sa iyo na ipaalam mo lang sa armadong puwersa. Bakit mo inilalagay ang iyong buhay sa panganib? Tanong ni General Lin. Sumagot si Luan, sa sinasabi mo, mukhang kabilang ka sa mga puwersa ng bansang ito. Kung ganoon, magkakampi tayo, at tulad ng alam mo, hindi ko kailanman pinababayaan ang aking mga kasama. Higit sa lahat ng ating mga kalaban dito ay mga dayuhan. Kung nakatira ako sa bansang ito at hinahayaan kong makapasok ang mga kaaway, paano ako patuloy na mabubuhay dito ng may dangal? Tumawa ang isa sa mga dayuhang sundalo at ng uyam, tingnan mo, dumating na ang isa pang bayani, handang mamatay para sa kanyang bansa. Dagdag pa ng isa pang sundalong kaaway, isa lang siyang bata. Madali natin siyang mapapabagsak. Humarap si General Lin kay Lu Qin at nagpayo, bata, sinasabi ko sa iyo ulit, umalis ka na sa lugar na ito. Natutuwa akong makakita ng isang batang lalaki na katulad mo na labis na nagmamahal sa kanyang bansa, ngunit walang saysay kung pareho tayong mamamatay dito. Panyanatag siya ni Luan, hindi mo kailangang sumuko. Mahihinang magnanakaw lang sila, madali natin silang mapapabagsak. Namangha si General Lin, anong sinasabi mo? Tinatawag mo silang mahihinang magnanakaw. Kahit na nasa pinakamahusay akong kondisyon, maaaring hindi ko sila kayanin. Buong tiwalang sumagot si Luan, wala kang kailangang gawin. Ako na ang bahala sa kanila. Bumantong hininga si General Lin at sinabi, sige, gawin mo ang gusto mo, ngunit huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sinabi ko na sa iyo na umalis ka na. Pagkatapos ay sumulong ang tatlong Grandmaster para umatake. Sinabi ng isa sa kanila, General Lin, nakaligtas ka lang noong nakaraan dahil hindi kami nagbigay ng pansin. Ngayon, bibigyan ka namin ng nararapat na kamatayan. Sumagot si General Lin, tama na ang kalokohan ninyo. Ako, si Lin Huaong, ay isang tagapagtanggol ng aking bansa. Kung mamamatay man ako ngayon, babawi ako ng kahit isa sa inyo. Habang naghahanda si Lin Huaong na umatake, sumingit si Luan at pinigilan siya, sinabi ko na sa iyo, ako na ang bahala sa kanila. Nagulat si Lin Huaong. Naisip niya sa sarili, gaano ba kalakas ang batang ito? Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking katawan at hindi man lang ako makagalaw. Ngumisi ang unang Grandmaster, batang lalaki, lumayo ka sa amin.
Hindi mo ba napagtatanto na nakikialam ka sa labanan ng mga matatanda? Walang pangangailangan para sa isang batang tulad mo na narito. Ngunit ngayong nakialam ka na, wala na kaming ibang pagpipilian kundi patayin ka. Sa sandaling iyon, nagpakawala si Luan ng isang malakas na suntok sa Grandmaster na agad-agad na tumilapon. Gulat na naisip ng Grandmaster, anong uri ng kapangyarihan ito? Nang makita ang pagpapakitang ito ng lakas, ang lahat ay naiwang hindi makapaniwala. Pinagmasdan ni Luan, masyado siyang mahina. Napagtanto ng iba pang mga Grandmaster ang banta at sumigaw, kailangan nating tumakas. Ang batang ito ay isang napakalakas na eksperto. Gayunpaman, bago pa sila makatakas, mabilis na umatake si Luan at pinahina silang lahat. Namangha si Lin Hualong. Naisip niya, ang batang ito ay kayang baguhin ang kanyang aura sa isang iglap, pinipigilan ang kapangyarihan ng kanyang mga kaaway habang siya'y umaatake. Sa pinakamababa, dapat ay nasa primary realm siya. Iyon siguro ang dahilan kung bakit siya ganoon katiwala sa kabila ng pagharap sa tatlong Grandmaster. Pagkatapos ay nagtanong si Lin Huaong, sino ka? Sumagot si Luan, ako si Lu Wuji, anak ni Lu Yangzhou. Maaari mo akong tawaging Big Boss ng Tongshu. Nanlaki ang mga mata ni Lin Huaong at sinabi, ikaw, isa kang instructor ng mga Bloodfield Demon, hindi ba? Kung tama ang pagkakaalala ko, pumunta ka sa Jiangji City para labanan ang Corpse King. Paano ka nakabalik ng ganoon kabilis? Ngumisi si Luan at nagtanong, gaano katagal sa tingin mo bago matalo ang Corpse King? Matagal na naming naayos ang problema sa kanya. Pagkatapos ay mapagpakumbabang nagsalita si Lin Haong, Lu Qin, kung may nasabi man akong nakakasakit noon, humihingi ako ng tawad. Isa rin akong instruktor ng militar. Ang pangalan ko ay Lin Hualong, ngunit kilala ako bilang Mr. Beast. Marahil ay narinig mo na ako. Sabi ni Luo Qin, ibinalik ang usapan sa paksa, balik tayo sa punto. Paano ka napuruhan ng ganoon? Sa tingin ko, sapat ang lakas mo para harapin ang tatlong lalaking iyon.